Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik at syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Oh, ano ngayon ang balita? Akala nyo nag-resign mga unggoy. Hindi naman pala nagre-resign. Mga pakwelan nyo. Mga pasakali nyo, ha? Binalita nyo pa na nag-resign si E.S. Bersamin. O ngayon, sinopla kayo ng matanda. Hindi ako nag-resign. Bakit nila pinalalabas na nag-resign ako? Yan ang ating aalamin, ha? At baho, ni Bungakngak. Baho, kung kani-kanino pala yung... Ang daming pagmumuka ng mga... Yun ang balita rito. Kung kani-kanino siguro nagpajugjug. Yung isa kamukha ni ano, yung isa kamukha ni ano, yung isa kamukha ni ano. Yung asawa walang kamukha. Paano? Puro hi, butterfly, hi. Magpa-hair follicle na lang kayo para malaman ng taong bayan kung nagsasabi kayo ng totoo. Diba? Alamin natin dito kung ano yung balita ngayong morning, at live, Office of the Ombudsman Press Con. Puro kasinungalingan. At sinagot na ni Secretary Lucas Bersamin na iginit na tinanggal siya sa pwesto. Ano ba talaga totoo? Tinanggal o tinanggal? O pinalitan? At Senator Marcoleta, padadalhan ng show cause order. Ayun na naman sila. Ikaw nanonood sa akin. Si Senator Marcoleta daw ay padadala ng show cause order nitong mga taga-milik-milik. Ikaw milik-milik, ewan ko sa'yo, ayaw mo pa magtanda. Baka lusubin ka dyan, milyon-milyon mga... Padadala mo na show cause order, talagang pinagugulo niyo ang bansa, hindi niyo ba alam, si Senator Marcoleta lang talaga ang nanindigan. O yung mga ibang senador, wala yan. Nasa likod lang yan. Kung sakaling meron. Kung sakaling wala. Ganun ang ibang senador. Pero bukod tangi, si Senator Marcoleta lang ang nagsalita. Alamin natin kung ano yung sumabog na Amy palaban na kay Bungakngak. At tila nasaktan si First Lady Liza Marcos sa mga pasabog ni Senator Amy Marcos. Talaga? Nagpainit muli ang bangayan sa loob ng First Family matapos ang palitan ng mga fake code cards ni Senator Amy Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Unang umingay ang issue ng mag-post si First Lady Liza Marcos ng isang meme na may peking quote umano niya. Aniya, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Bakit? Dahil total, kapatid ka ng asawa ko at nirerespeto ko si Mami Imelda. Pero yung mga pahayag mo, peke. Kasing peke ng mukha mong retokada. Sa caption, tinawag pa niyang fake news ang kumakalat na content online. Ilang oras lang ang lumipas, si Senator Amy naman ang naglabas ng sariling post. Dismayado sa isa ring fake code card na nakapangalan naman sa kanya at halatang ginawa para gantihan ng viral post ni Liza. Makikita sa kumalat na edited artwork ang peking pahayag na inuugnay kay Amy. Aniya, oo, huwag mo akong awayin. Ikaw ang pinakapangit na may pinakamalaking tiyan na puno ng ipinagbabawal na gamot at alak. Ang photos na i-edit. Pero ang hair follicle test, hindi na re-retoke. Bakit kasi ayaw nilang lumantad? At patunayan sa sambay ng Pilipino, na milyong-milyong Pilipino na hindi sila na-influensahan ng pinagbabawal na candy. Bakit hindi nyo kayang patunayan? Napakasimple lang. Punta kayo sa St. Luke's, hair follicle test, tapos. Bakit nagawa yan ni Congressman Pulong? Napakasimpleng sandali. Segundo, kukuha na ka lang ng buhok sa ulo, ang resulta, positive or negative. Mahirap ba sa inyo yun? Nagtatanong lang ho kami. Baka apektado kayo.
Mahirap ho ba sa inyo magpa-health follicle? Sa bagay, baka lumantad at lumabas ang katotohanan. O sila ay ma-iskandalo, mapalitan sa pwesto. Maaari. Pwedeng mangyari. Di ba? Kasi kung positive, positive. Hindi naman yung magiging negative ang positive. Pero na lang kung gagawa ng paraan. Ang nakakabuwisit, positive na, binabaluktot pa. Kagaya ng ginagawa ni Locson. Di ba? Buko na, ginagawan pa ng remedyo. Yung 51 na government official na nilabas ni Saldico, ano na kayo? Magsalita naman kayo. Bakit puro kayo nananahimik? Yung mga tuwagkong, quagkong, tricom. Magsalita kayo. Andiyan kayo sa listahan. Parang tahimik kayo, ano? Hindi nyo kakayanin ang Duterte. Hindi nyo kakayanin ang Agila ng Davao. Magsitigil kayo sa mga pagkukunwari nyo. Huwag nyong hintayin pa. Konti na lang. Punong-puno na. Huwag nyong hintayin. Baka pag napuno ang salop. Agad niyang nilinaw sa kanyang official na Facebook page, I did not post this. Thanks. Kasunod nito, nagkomento pa siya. Maging maingat po tayo sa mga peking pahayag. Ang mga tulad nito ay nakakadagdag lamang sa ingay na hindi naman makakatulong. Pinaingay din ng mga netizens ang haka-haka na hindi daw tunay na anak ni Liza Marcos itong si Sandro Marcos at ang caption pa ni Adolfo Mortera. A challenge to Sandro Marcos. Magpa-DNA test kayo ni Senator Amy Marcos nang sabay. Sinundan pa ng post ni Maricar Serrano. Uso naman ang family portrait XX. So, na para bang pinapahiwatig ni Maricar Serrano na ang mga nasa taas ni Liza Marcos ay parang mga kamukha ng anak ni Liza ay ginagawang bahalang mag-isip. For me, mahirap ang ginawa ni Amy. Not because she claimed that her brother is an addict, kasi kahit tayo, if nakakaabala na sa ibang pamilya natin, masakit man, we will need to drop them for their own good. Ito ang masaklap dyan. Nakita nyo ba yung lumabas na picture? Halos magkamukha ang ano. Meron lumabas kasi picture nung Gasa at saka yung si Charis. Ewan ko lang kung totoo yun Sino ba nagpa-trending nun? Isipin nyo na lang, sino ba yung mga magkakahawig sa magkakahawig? Sino yung totoo sa totoo? Diba? Lucas Bersamin, iginit na tinanggal siya sa pwesto. Ba. Ibang usapin to. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, iba yung nagbabalita sa sinungaling. Kasi naibalita Sinabi ng tagapagsalita na magre-resign. Hindi naman pala siya nag-resign. At hindi rin siya tinanggal. Ano totoo? Yun lang. Hindi natin alam yung totoo. Kaya dito, sa kwento na ito, aalamin natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Okay, pasok. Anchor Cheryl Cosim, kaugnay sa paglilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Cheryl, ano pa mga sinabi ni Bersamin sa panayam mo sa kanya kanina? Ricky, yun nga ang unang-unang nilinaw sa atin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang kanyang sinabi ay may tumawag sa kanyang malapit na kaibigan para nga sabihin sa kanya na he had to go. Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente, napalitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Magandang araw pakinggan, pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Pakinggan natin ang pahayag ni Bersamin. Yan. Magandang pakinggan yun, pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. The message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta.
Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitali kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo? Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating ES Bersamin si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ng pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirmahin si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, din kasama ni dating DepEd Yusek Trigiv Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyon-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Ano ang kanyang pahayag? Mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagtatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating ES Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating ES Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI, kung meron, lalantad daw siya. Masakit daw na madawit pero wag na raw siyang abalahin. Madali naman daw mapatunayan na wala nga siyang kinalaman sa insertions. Never daw niyang hinawakan ang anumang budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ukol dito. Pakinggan nyo ha. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, hindi nyo dapat paniwalaan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na kalahiganti. Respetuhin ko sila. So, yun. Suma total, ibig sabihin, ano ito? Nagtatanong lang kami sobrang pagtatanong namin, gusto namin malaman kung ano yung katotohanan. Ito ba isang palabas? Pwede bang sabihin na hindi ako palaganti pero sige, atakihin niyo ako. Diba? Nakakagulat lang, may gantong issue. Pinaandar nila, nag-resign, tinanggal kung ano man, kung anong sabihin nila. Pero, ang sumatotal nito, iabangan natin sa sunod na kabanata. Diba? Pagdepensa ni Senator Lacson kay BBM sa budget, eto na naman tayo. Lagi na lang ganon. Lagi na lang dinedepensahan. Pero kasama sa listahan, 51 government official, including him name, ay andun sa mga nilabas ni Zaldico. Pero ano yung balita rito? Ay, gusto niyo malaman? Gusto ko rin malaman. Ano yung binalita rito? Bakit dinepensahan? Talaga ba ngayon yun yung karakter mo ngayon, boss, amo, manager, na ikaw ang taga-depensa ng amo mo? Alamin natin to. Kasi halata ka na you're lawyering for Marcos That's not a good thing to do for a senator. If you are the chairman of the Blue Ribbon Committee. Tila nagiging abogado at tagapagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito ang puna ng dating mambabatas at dating Presidential Advisor on Political Affairs na si Jacinto Jing Paras. Ayon kay Paras, unethical para sa chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee ang maglabas ng konklusyon kahit wala pang investigasyon kay Zaldico at tila inaabsuelto na nito ang Pangulo sa issue ng budget insertions. He admitted that there was insertion, pero it's not Marcos. Pero isn't it very unethical for the chairman of a Blue Ribbon Committee to prejudge the issue? Wala pa nga investigation kay Saldi, hindi pa nga napa-appeal. He's already making a conclusion.
Ganito rin umano ang ginawang paghusga ng senador sa salaysay ni Orly Gutesa na imbes na bigyan ng halaga ang sinumpaang salaysay ay ang kredibilidad ng tao ang pinuna nito. Hamon pa ni Paras, handa raw siyang makipagdebate kay Lacson hinggil sa issue. Umaasa siya na ititigil na ng senador ang pagiging bias. Halata naman talaga, bias naman talaga yan si Tokso. Kahit sa mo, tignan ang angulo, nung una pa lang, kaya nila kinuha yung Blue Ribbon Chair, meron na silang gustong pagtakpan. Pero hindi pa rin sila namayani. Hindi pa rin sila nagwagi. Lumabas pa rin ang katotohanan. Ngayon, ano sasabihin nyo ngayon? Andyan ang pangalan nyo sa listahan ni Saldico. Ang sarap nyo pag... Konti pa. Mapapamura na ako. Konti pa. Tuloy. Saldico, I want him to be persecuted. I want Saldico to be jailed. Tama. Nakapagtaka nga. I've been saying pero kung i-jail si Saldico, pwede ba isama-sama nyo na sila? Lahat sila. Lahat ng 51 na nilabas ni Saldico na listahan. Sama-sama nyo sila. Walang pipiliin. Kasi dyan yung mga pangalan na ng mga Tradcom, Tricom, kung ano pang Comcom yan, andyan sila lahat. Lahat ng bumira kay BP Sara, nandyan nilabas ni Saldico. Alangan namang script ni Saldico yan. Hindi. Nilabas lang ni Saldico kung ano yung katotohanan. Kaya maganda pa rin, umami si Saldico, pero Mr. Saldico, hindi ka ligtas dito. Oo, kasama ka pa rin dito. Ngayon nga lang, kung ikaw maging state witness at nilabas ang katotohanan, lahat sila mapanagot, depende na lang yan kay BP Sara kung talagang i-absuelto ka. At yung iba kulong na. Kasi pagbuka ng pakpak ng agila, yung ating bagong presidente, sigurado tas-tas sila. Diba? Dapat bigyan na ng cancel mo na yung passport na. Sampahan na ng kaso. Malinaw anyang indikasyon na may nangyayaring mali sa administrasyon ang sunod-sunod na pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amenah Pangandaman at iba pang opisyal na nauugnay sa issue. Ayon pa sa kanya, mistulang ginawang sacrificial lamb ang naturang mga opisyal. Kaya't nararapat lamang na maisama rin sila sa mga iimbestigahan. And in an agency, the agent represents the principal. Unless denied by the principal na wala silang authority, wala pa tayo narinig kay Marcos na binudjak niya si Pangandaman, si Adrian Bersamin at saka si E.S. Bersamin. Ginamit niyo yung pangalan ko para sa ano? Mayroon ba siyang statement na Tupalo yata Tupalo. Dapat imbestigahan din yan si Pangandaman, si Bersamin at makuha din yung statement nila kung gaano katotoo yung sinasabi ni Saldico. Are they going to deny it or are they going to justify? Ang nagpaliwanag na si si Bersamin, sir. At si Pangandaman ay wala pa. Pero alam natin, mabait yan. Hindi yan durobo. Kasi bawal sa reyo nila yan. Oo. Yun nga lang, naging part siya ng administrasyon. Siyempre, alam nyo naman, naging part ka ng trabaho ka lang. Ngayon, ayaw na ng babae. Ayaw ng babae kasi bawal sa kanang relihiyon yan. Ngayon, pag nagsalita yan, tas-tas yan si Bungit-ngit. Hindi ko pinagtatanggol ng babae, pero bawal ho. Kahit tanungin mo si Senator Robin, ikaw nga, halimbawa siya, na babae, na akusahan, na ganito, ganire, nasama kay Saldico. Kita mo, nag-resign. Tinanggal. Kung tinanggal man o nag-resign, alin man sa dalawa. Pero, abangan natin yung boses ng babae sa susunod na panahon. Magsasalita yan. Si Bersamin nga nagsalita Diba? Nagsalita At lalong-lalo na, Office of the Ombudsman, presscon. Para saan? Ano yung pinapresscon mo? Wait ka lang. Wait ka lang. Darating din tayo. Darating din tayo dyan. Galingan nyo ng gusto. Baka mamaya magkabaligtaran na. Piliin nyo kumampi sa mga Duterte. Pero hindi kayo papayagan. Bakit? Alamin natin. At this is a work in progress. Kinakailangan talaga namin ng gusto. Ma-prepare ng gusto yung mga kaso. Alin? But I think that the people here in the office already know what is expected of them based on the standards we've set. So we believe that we will be able to have a deluge of cases in the next few months after the New Year. Deluge na yan. Marami ng kaso yan talaga. In fact, we are trying to project that if the courts at 7 courts will get so many cases, we may need to ask Congress for
additional salas, additional branches or divisions, extra divisions. Kasi nga, we want these to be tried as soon as possible in the best way possible. Continuous trial. Kaya the standard is set already. It's a very stringent standard for evidence that we have prepared para pag tinrayang kaso, pwede namin ilatag ng sabay-sabay at sunod-sunod sa bawat korte. Sir, gaano po kalakas yung ebidensya natin na may uugnay natin si Congressman Zaldico doon mismo nga po sa Sunday? Meron kasi ritong legal maxim, no? Yung piercing the veil of corporate fiction. Kasi, we always understand corporations as separate entities from people. Pero pag ito'y ginawang device lang to escape liability, then the court will step in and say that they can be one and the same person. It's really some of the things that we have to do, because that has been the resort of many, the go-to of many criminal enterprises. But it cannot happen anymore. I think that the time is right for us to start piercing the veil of corporate fiction and not allow corporations to be used as illegal devices. Sir, ang tanong or unlawful devices. Ang tanong po, sir, ng publiko, bakit malversation at hindi daw po plunder? We will still file plunder cases. Ang malversation lang kasi is easier to prove as compared to plunder, which has so much jurisprudence that will negate any attempts to convict people of plunder. And so far, I think isa pa lang nako-convict ng plunder in the past 15 years. Talaga ba? 15 years or the past 14 years, isa pa lang kino-convict ng plunder. At lahat ina-acquit nila. And that's really something that we should be looking at also and having a discussion with the Supreme Court. Kasi nga, basta mayroong mga president na ganyan, susundin mo na susundin, in the end, it's impossible to convict them of plunder. So it's something that we will ask the Supreme Court to rule on. Pero it has to be a case din eh. Kaya there will be instances where we may have to resort to plunder, especially when there's a conspiracy involved. Sir, si Congressman Zaldico, sa intelligence po ninyo, nasaan na po siya? Paano na po yung magiging proseso po ng kanselasyon natin ng kanyang pasaporte? Hindi ko siya hinahanap pa eh. Wow! Eh, hindi mo hinahanap. Eh, bakit si Senator Bato, alam mo, na merong warrant of arrest. Tigil-tigilan nyo kami. Baka paandar nyo lang yan. Bersamini, ginit na hindi siya nag-resign. Alam na natin yan. Ito, Senator Marcoleta, padadala ng show cause order. Ayan naman kayo. Bakit? Dahil ba hindi nyo kayang pigilan si Senator Marcoleta, gagawa nyo ng kwento? Show cause order? Para saan? Para saan yung show cause order? Sige nga. Gawa nyo kami ng kwento ngayon. Para saan yung show cause order? Alamin natin dito kung para saan yung show cause order nila. Dahil ba saan? Baka akala hindi kami umaaksyon. So para po magkaroon din ng venue, ang lahat makapagpaliwanag at the same time, ang COMELEC din, matingnan natin talaga yung mga dokumento, mag-i-issue rin kami ng show cause order. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Rodante Marcoleta sa issue hinggil sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 midterm elections. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa susunod na linggo para madinig ang panig ng mambabatas. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun ang ating gusto rin malaman. Kasi naman siyempre, nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code sa Section 99 na dapat talaga yung mga kandidato, yung kanilang ginastos, tinanggap ay nai-report din sa atin. Lalo na yung mga binigay o ginastos sa panahon ng campaign period. Sa isang panayam, inamin ni Senator Marcoleta na tumanggap siya ng mga donasyon mula sa anyay kanyang mga kaibigan pero hindi niya nilagay sa SOSE dahil nakiusap na huwag silang pangalanan. Sa katunayan, makikita sa SOSE ni Marcoleta, 0 o wala siyang nilagay na donasyon na natanggap. Sa ilalim ng batas, kailangang ideklara kung magkano ang donasyon at sino ang nagbigay o donor. Ang maling deklarasyon sa SOSE ay isang kasong kriminal o election offense, maaari ding sampahan ng perjury o pagsisinungaling at falsification of public document. Kabilang din sa isyong lumalabas na mas malaki pa ang ginastos ng mababatas noong nakaraang kampanya sa halaga na nasa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa kanyang SOSE, umaabot sa 112 million pesos ang kabuuan niyang nagastos noong 2025 elections, ngunit sa kanyang SALN, nasa 80 million lamang ang kanyang assets at 51 million pesos ang net worth. Kung ang SALN daw ay ganito, bakit hindi tumutugma yung nagastos sa SALN niya? So maganda rin magkaroon ng paliwanag kasi siyempre ang COMELEC, para lang ipakita natin sa lahat na kami naman ay fair to everybody at kung may mga ganyang klase na alingas-ngas, kontrobersiya, maganda na malaman din natin. Nilinaw din ng COMELEC gagawin nila ito para sa transparency at accountability.
Hininga na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon dito si Senator Marcoleta, subalit wala pa siyang naging sagot. Samantala, hawak na ng Comelec and Bank ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department o PFAD patungkol naman sa isyu ng tinanggap na donasyon ni Senator Francis Cheese Escudero. Walang sinabi ang komisyon hinggil sa kung ano ang rekomendasyon, pero dalawa lang ang posibleng rekomendasyon, kakasuhan o i-dismiss ang reklamo. Nagugat ang investigasyon ng Comelec sa mambabatas sa pag-amin nitong tumanggap siya ng donasyon mula sa public contractor na si Lawrence Lubiano noong 2022 elections. Kung binigyan namin ng pagkakataon yung PFAD na makagawa ng kanilang recommendation for 2 weeks, kahit man lang paano, yung mga member man lang ng commission, mabigyan din ng pagkakataon, ma-review rin yung kanilang recommendations. Kung sakaling magdesisyon ng Comelec and Bank na dapat kasuhan si Senator Cheese, ang kanilang law department ang magsasagawa ng preliminary investigation hinggil dito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawa na lang ng kwento si Senator Marcoleta para saan? Para matanggal sa pagkasenador at wala nang umusig sa kanila. Wag ganun. Galingan nyo pa para kapanipaniwala kayo. Kaso nga lang ang problema, hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan. Ha? Oo. Ngayon, abangan nyo yung samot-saring mga rally. Ha? Samot-saring mga rally. Ang dami niyan, dadagsa dyan. Huwag kayo mag-alala. Hanggang katapusan niya ng November. Kaso nga lang, baka magdire-diretso pa yan ang kwento ni Aling Lolit tsaka ni Aling Ledesma. Baka magdire-diretso yan. Diba? Ano yung gustong palabasin ng mga ito? Anong gusto nyo palabasin? Na mahina si Senador Marcoleta? At meron pang issue ngayon, ilang mga senador bababa ang warrant of arrest. Totoo ba? Wala pa namang kaso Paano bababa ang warrant of arrest? Diba? Ako pa ang nalintikan, Mr. President. Ano daw? Marcoleta sa pagpapanutaryo sa sinumpang salaysay. Siya pa ngayon ang nasisi. Alamin natin kung ano yan. Gusto ko malaman nyo kung ano yung balita na yan. There's nothing to give. Ay, wait lang. Ano daw yun, sabi? Ano daw? Ito. Yan. Ay, mali. Yan alamin natin. Gutesa has everything to lose. No. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserved. Ako po yung nagpresente. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification dahil sa aking paniwalang totoong sinasabi ng mama na ito. Pumunta ka roon kung buwang loob mo, pero panutaryo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification. Yan. Wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanutaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun tatanggapin ko naman yun Sasabihin ko lang, sige, kung talagang buong loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buong loob mo at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang aking pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling
ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Kita nyo na? Siguro po. Yan maliwanag sa maliwanag Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli pakilaking share Bye-bye!